Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 231. Imposible. Saan naman galing ang pera niya? Nagsalita si Rachel. Walang pag-aalinlangan, ginawa iyon ng brat na iyon para sa kanyang pagmamataas, ipinagmamalaki niya. Pero siya, hindi naman pwedeng ganoon katanga, tama. Ito ang Lotus Bar and Lounge, at ang may-ari ay miyembro ng isang first-class na aristokratikong pamilya. Hindi siya kakain at dash ngayon, siya ba? May death wish ba siya? Matapos itong sirain ni Britney. Sa detalye, nagsimula siyang magduda kung may sapat na pera si Fane para bayaran ang bill. Patas. Punto. Sa sandaling iyon, hindi na sigurado si Rachel gaya niya. Nagdududa ako na alam ni Fane kung sino ang may-ari, considering na kagagaling lang niya sa hukbo, komento niya, kaya paano niya malalaman ang napakaraming bagay. Sa tingin ko ikaw gumawa ng isang mas mahusay na punto. Tumango si Britney saka mabilis na sinabi, "Oy, narinig ko." Nung bumalik yung mga veterano, yung mga nagstay ng medyo matagal, ang kanilang departamento ay makakakuha ng magandang halaga ng pera dahil sila nag-ambag sa bansa, at maaari silang magretiro sa kaluwalhatian, parang baka nakakuha ng pera si Fane. Kaya sinasabi mo na maaaring nasa paligid ito. 1 o 2 milyon. Ang tanga na ito ay nagpasya na gumastos ng bawat sentimo ngayong gabi para lamang makatipid. Pagmamalaki ng asawa niya. Medyo nabigla si Rachel habang nagpatuloy, so ayon. Bakit sobrang confident ng brat nung nagsalita? Bukod dito, nag-enroll siya sa kanya. Anak sa paaralan ngayong umaga at binayaran. Akala ko hiniram niya ang pera. Pero parang may pera siya. Oo, pero sa tingin ko hindi. Magkano at dapat 1 milyon o 2? Kung hindi, ang dalawang iyon ay hindi. Pumunta ka dito sakay ng taxi. Britney continued her breakdown, kasi yon. Hindi naging madali ang pera, at dahil itinaya ni Fane ang kanyang buhay para sa perang iyon, sila ginastos ng kakarampot. Kaya lang hindi nila inaasahan na mababa ang tingin namin sa kanila. At kilala si Fane na mapagpanggap. Para pigilan ang asawa niya. Nabuli, pumayag siyang lumipat ng kwarto. Hindi mo ba naisip na ito ang kaso? Good Lord, may gagawin ka ngayon. Hindi ka babae ng pangatlo. Class aristokratikong pamilya para sa wala. Agad na tumawa si Rachel at ngumisi, dahil ang mga katulad niya ay mahilig magpanggap, papayagan namin siya. At saka, naubos na natin ang pera niya, baka masaktan siya pagkatapos nito. Eksakto. Biglang lumabo ang ekspresyon ni Britney. Maaari natin silang pabayaan. Napakadali. Paano kung may pera sila para bayaran ang mga bayarin natin ngayong gabi? Kinakabahan siya. At saka, ex-girlfriend ni Matt si Selena and I just can't stand that. Babae. Ayokong lumabas sila ng Lotus Bar and Lounge ngayon, kaya hindi natin sila mapapaalis ng ganoon kadali. Pero, anong magagawa natin kapag sila may pera? Napabuntong hininga si Rachel. Gusto ko rin silang makitang nahihirapang magbayad. Bill pagkatapos ay mahuli ng boss at, ano ba, maaaring mabugbog hanggang sa isang pool. Prank kanyang wika. Magiging masaya akong babae. Parehong babae bonded sa pamamagitan ng kanilang katulad ng masamang ugali. Tinuro ni Britney ang magkabilang bote ng red wine. Sabihin mo, mahal ba yung 2 bote ng red wine since binabantayan sila ni 2 waiter? Ngumisi siya. Ibig mong sabihin, parang meron si Rachel. May naisip habang kumikinang ang kanyang mga mata. Parehong babae pagkatapos ay mabilis lumapit sa display case at tinanong ang mga waiter, mahal ba itong alak? Ano ba kayong nagbabantay dito? Para lang bang humanga ang mga tao? Ladies, both of these bottles of red wine happen to be our establishment. Pinakamahalagang ari-arian. Ang mga ito ay ginawa sa pagkatapos nilang gawin. Nagpapaliwanag, isang waitress pagkatapos ay nagtapos, ang bote na ito ay nagkakahalaga ng 666 na milyong bucks. At wala pang 10 bote ang umiiral sa mundong ito. Ang pag-inom ng isang bote ay ibig sabihin ay mas kaunting bote sa mundo. Perpekto. Ang isang kislap ng masamang hangarin ay maaaring makikita sa titig ni Britney na agad niyang sinabi, magpadala ka ng bote sa amin. Silid. Gusto namin ng isa. Kabanata 232. Gusto mo ng bote. Nagkakahalaga ito ng 6.66 milyon, masyadong mahal. Rachel. Hinihingal. Paano ka makakapag-order ng ganito kamahal? Sinusubukan mo ba? Patayin siya. Nauutil niyang sabi. Si Britney ay tumawa ng nakakatakot at sumagot, ano?
Natatakot ka ba? Siya mismo ang nagsabi nito, maaari kaming mag-order ng kahit anong gusto namin. At saka, kung hindi tayo umorder ng kaunti pa, paano natin siya mapapaiwan? After some thoughts, she immediately exclaimed, hindi. Hindi sapat ang isang bote, kunin namin pareho. Medyo interesado akong tikman kung ano ito. Ang sarap ng prized possession ng establishment. 2 bote. Matatapos na yan. 13 milyon kasama na ang 1.3 milyon kanina. Oh, mabuting Panginoon, ito rin. Mahal, higit sa 14 na milyon. Nagulat si Rachel. Gusto niya. Si Fane ay nasa isang mahirap na lugar at gusto rin siyang mapahiya ng kalokohan. Ngunit, ang paggastos ba ng higit sa 14 na milyon ay hindi mapipilit na mamatay siya? Hehe. Hindi mo ba napansin kung paano siya kumilos kanina? Mayaman daw siya at sinabihan. Mag-order kami ng kahit anong gusto namin ng tahasan. This time, kailangan na nating magturo. Napakagandang aral ang brat na ito. Hinaila ni Britney si Rachel palayo sa kinaroroonan nila. Sa simula ay tumayo at bumulong, ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Bagaman, biglang napangiti si Britney sa naisip. Yan. Reminds me, didn't that brat mention he make 20 million a month? Hindi. 2 Porsche din daw ang binili niya. Kahit wala tayong pusong bumili. Isa at binili niya ang 911 model. Sa pagkakataong ito, siya ay nasa mundo ng masama. Swerte. Tama. Ipahiwatig ang isang panunuya ng tawa. Nabigo sa paa. Ang panukalang batas ay maglalagay sa kanila sa malaking kahihiyan, at ang pinakamasama sa lahat, sila ay nakakasakit. First-class aristokratikong pamilya dahil sa kanila ang negosyong ito. Britney. Chuckled bago ihatid si Rachel pabalik sa kinaroroonan ng mga bote ng alak na iyon at sinabi na pagpasyahan naming magkaroon ng parehong bote, kaya ipadala ito sa room 207. Kailan? Pagdating mo, hindi mo na kailangang magtanong ng isang bagay, buksan mo na lang kami. Well, pareho. Ang mga bote ay magdadagdag ng hanggang 13 milyon. Sigurado ka bang gusto mong buksan pareho? Sabay-sabay na mga bote, mga babae. Nagulat na ang isa sa mga waiter at nag-iisip kung mali ang kanyang narinig. Wala pang bisita ang nag-order ng alak na iyon. Sa loob ng 2 hanggang 3 taon ang mga bote ay inilagay doon. Kahit na sila, mga young masters, susuko na sila pagkatapos hingi ng presyo. Besides, karamihan. Mararamdaman ng mga tao na gumagastos ng higit sa 6 na milyon para sa isang bote ng alak. Hindi sulit. Oo, buksan mo na lang kapag pinapasok mo. Kami. Ganoon din noong nag-order kami ng maraming bote ng alak dati. Britney. Nakangiting tumango. Hindi nagtagal, parehong bumalik sina Britney at Rachel sa silid. First time ni Faye na pumunta sa lugar na ganito. Ito ay isang one of a kind. Paraan upang masiyahan sa buhay at makinig sa matamis na boses ni Selena na kumakanta. Halika na kuya, inom tayo. Magiging toast ito para sa pagtatanggol mo sa amin at sa ating bansa. Sa mga frontline. Ito ang respeto ko sa iyo. May ngiti sa mukha si Hugh. Lumapit siya kay Fane, may hawak na baso ng alak. Salamat. Napangiti si Fane. After clinking glasses with him, he chugged down the wine. Haha, ang sarap sa pakiramdam. Natawa naman si Hugh habang sinisipsip din ang alak. Sa isang lagok, walang inaasahan na kahit si Dylan ang alcoholic ay gagawin. Umupo din kasama sila sa sandaling ito. Hindi ko ine-expect na ang galing mo sa piano. This good? Fane? Panimula niya? And you're pretty handsome, too, nakikita ko ngayon. Bakit ang kagandahang tulad ni Selena ang magiging asawa mo? Kahit na kinasusuklaman ko ito sa iyo. Umaga, mayroon kang paggalang ngayong gabi. Natarante si Fane. Hindi niya ginawa. Asahan mong magsasabi ng ganyan si Dylan pagkatapos uminom ng marami. Halika. Sa ngayon, kailangan kong uminom kasama ka. At least bilang pasasalamat sa iyong treat, ikaw ay. Tinatrito akong uminom sa ganitong marangyang lugar. Ako mismo ay hindi makayanan ang paggastos. Ang daming pera. Kabanata 233. Namula ang mukha ni Dylan sa sobrang pag-inom. Parang siya nga. Mas madaldal pagkatapos ng ilang inuman. Si Matt ay umiinom ng mag-isa sa kabila. Nang silid, siya ay chugging down na alak pagkatapos ng alak, wala siyang gusto. Higit pa sa pagkabangkarote kay Fane. Anong ginagawa mo? Bakit ka umiinom? Magkano? Nakita siya ni Britney sa sandaling bumalik siya at kaagad. Pumunta sa tabi niya. Hindi ba mahilig lang ang brat na iyon sa pagiging mapagpanggap? Itong alak. Ang pag-inom ko ay nagkakahalaga ng 50,000 bawat bote. F*** hihilingin ko pa.
Alak pagkatapos kong gawin ito. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya kapag wala siya. Sapat na pambayad. Napalingon si Matt kay Fane sa gilid na may pagkakasala. Tumawa. Then let me tell you. Agad na sumandal si Britney kay Matt. Tainga at ibinulong sa kanya ang lahat. Ang mahal niyan. Ang una kay Matt. Tugon, isang hingal na kumawala sa kanyang mga labi. Gayunpaman, isang maliit na piraso ng masasamang hangarin ang kumislap sa kanyang tingin at sinabing, mabuti. Gawin natin iyon dahil sinabi niyang nasa kanya iyon. Sa bagay, hindi ko siya tutulungan kahit isang piso. Haha, iniisip ko kung lumuhad siya at magmakaawa sa amin na hatiin ang bill sa kanya mamaya. Napasigaw si Britney at nagyayabang, walang sasang-ayon, lalo na kapag 10,000 lang ang sweldo ni Rosa. Buwan at karaniwang walang ipon. Hindi niya kayang maglabas ng anumang pera. Kapag hinati niya ang bill. Tumawa si Matt saka nagsali ng isang baso ng alak kay Britney. Bago ibigay sa kanya, sabi niya, talagang matalino ka. Yung 2 bote. Magdudulot sa kanya ng buhay. Well, hindi masyadong sigurado iyon. Paano kung monthly niya? Lumalabas na talagang 20 milyon ang bayad. Sumimsim si Britney ng pula. Alak bago sabihin iyon habang malamig na tumawa. Hehe, tanga lang. Maniwala ka sa kanya. Ang isang bodyguard lang ay maaaring magkaroon ng buwanang sahod na 20 milyon. Ginagawa mo bang tanga ang pamilya Drake? Humalaklak si Matt. Ito ay sa ito. Sandali na ang isang waiter ay nagdala ng isang balde ng yelo at 2 bote ng red wine. Matapos silang batiin ng magalang ng ngiti, binuksan ng waiter ang magkabilang bote ng alak at inilagay sa glass table. Maya-maya lumabas na yung waiter. Fane at Ang. Hindi napansin ng iba ang nangyari habang abala sila sa pagkanta at umiinom, ngunit parehong napangisi sina Britney at Matt. Yung magandang waitress na yon ay nakatayo sa gilid at nagsisilbi sa kanila sa lahat ng oras na ito napansin ang bote at nakasimangot. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, lumabas siya. Gayunpaman, ginawa ito. Hindi magtatagal para bumalik siya. Naging mapait ang ekspresyon niya nang mapansin niya iyon. Si Britney ay nagbuhos ng inumin para sa lahat sa sandaling ito. Siya ay lumabas sa mangalap ng ilang impormasyon. Kumbaga, may ginawang 2 babae sa kwartong ito. Inihain ng waiter ang mga bote ng alak na iyon. Pakiramdam niya ay may mali noong ikinonekta niya ang mga tuldok sa pagiging mag-asawa ni Fane at Selena, gayunpaman. Hindi siya nang ahas na lumapit sa kanila para magsabi ng marami. Ang tanging magagawa niya ay tumayo sa tumabi at ngumiti habang naghihintay ng utos ng lahat. Maya-maya, pumunta si Fane. Lumabas para gamitin ang banyo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ang waitress ay masyadong maingay. Nahinabol siya nito. Sir, hindi ko alam kung dapat, pero gusto ko ipaalam sa iyo ang isang bagay. Noon lang ginawa ni Fane ang paglalakbay pabalik. Nagpa siya ang magandang waitress na lapitan siya. Ako, pakiramdam ko ay mabait ka. Tao at nag-aalala ako na baka paglaruan ka ng mga tao, kaya nais kong tanungin ka. Isang bagay. Huwag mong sabihin kahit kanino na ako ang nagsabi sa iyo, okay? Laruan. Nang. Siyempre natigilan si Fane saglit pero nakabawi naman agad ng may ngiti sa labi. Ang bawat pukana o balangkas ay magiging walang silbi sa harap ng totoo. Kapangyarihan. Sabihin mo sa akin, sino ang nagtangkang lokohin ako? Kabanata 234. Hindi inaasahan ng waitress na magkakaroon pa rin ng mood si Fane na magbiro. Ang kanyang pag-uugali ay nagpangiti sa kanya ng sabik bago ito idinagdag, Sir, natatakot ako. Kakailanganin mo ng isang taong lubhang makapangyarihan para i-back up ka bilang karagdagan sa isang napakalakas na kakayahan sa pananalapi dahil kakailanganin mo ng 14 milyon. Ano? Ibig mong sabihin 14 milyon. Nagsalubong ang kilay ni Fane. Nako, ikaw talaga. Wala kang ideya, hindi ba? Bulong niya, hindi ba't 2 bote ng red wine? Dinala kanina, yaong na-claim bilang mga dagdag na order. Hindi ko napansin. Noon pero nang tingnan ko ang mga bote, alam kong may sira. Yung mangyari na ang pinakamahalagang pag-aari ng aming pagtatatag. Ito ay 666 milyon kada bote. 2 lang sa kabuuan, at talagang binuksan nila ito. Nagulat ako kaya kailangan kong lumabas para tanungin ang kasamahan ko, at sila. Sinabing inutusan sila ng 2 babaeng iyon. Ay, tama na, sila. Girlfriend ba iyon ni Matt at ang babaeng Rachel na nag-order? Ang kumunat ang noo ni pretty waitress at kinakabahang nagtanong, anong gagawin mo? Hindi mo alam ang tungkol dito, at tila ginugulo ka ng 2 iyon. Sinasadya. Hey! Hindi ko akalain na ang 2 babae ay maaaring mag-iskema ng labis.
Napangisi si Fane at napatingin sa magandang waitress sa harapan niya. Salamat. Para sabihin sa akin ito. Huwag kang mag-alala. Ito ay higit sa 10 milyon lamang, at ito ay hindi problema ko. Mabuti kung ito ay walang problema. Lumabas ang waitress. Nakahinga ng maluwag. I think you and your wife are pretty close together, so I. Nagpa siya na sabihin sa iyo, paliwanag niya. Tsaka yung piano performance mo kanina. Ay napakabuti. Ito ang unang pagkakataon na nakikinig ako sa isang bagay na kamangha-mangha. Napangiti si Fane sa papuri niya. Salamat sa iyong mabait na papuri. Napangiti si Fane. At naghahanda na sa pagbabalik. By the way, may boxing match sa ikatlong palapag mamaya. Ang mga bisita lamang sa mga mararangyang kwarto ang pinapayagang manood. Ikaw. Guys, pwedeng manood mamaya. Bukod dito, kung ang sinumang bisita dito ay maaaring subukan iyon. Hamon at manalo sila, libre ang bill. Bukod dito, mananalo din sila ng 3 milyong dolyar. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, dahan-daang nagpaliwanag ang magandang waitress. Bagaman ikaw ay isang veterano, hindi ka maaaring, sa anumang paraan, magparehistro para sa hamon. Napakalakas ng kampyon ng ring. Siya ay mula sa Amerika, at ang lalaki ay napakalaki at matangkad. Sigurado akong tapos na siya. 2 metro. Yaong ilang mga tao na humarap upang hamanin ang ilang araw. Kanina, well, nabugbog silang lahat hanggang sa mamatay. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ilan? Hindi kinuha ng mga tao ang hamon para sa libreng bill. Ginawa ito ng ilan dahil siya. Isang tagalabas ay pumatay sa ilan sa aming pinakamahuhusay na mandirigma mula sa aming katisiya. Hindi sila nasisiyahan kaya kinuha nila ang hamon na iyon. Ang waitress. Bumantong hininga sa ikasyam na pagkakataon at sinabing, masyadong makulit ang Amerikanong iyon. Bagaman. Lahat ay pumirma ng waiver bago ang bawat hamon, walang napatay. Dati, natigil ang laban ng magbunga ang isa sa kanila. Ang pinakamasamang sitwasyon ay, napilayan lang ang isang tao. Ngunit ang taong ito, mula nang dumating siya, marami na siyang napatay. Ng ating mga tao, pinatay niya sila, naikuyom ng waitress ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pamamagitan lamang ng paghahatid ng impormasyong alam niya. Kapag pareho, ang mga bansa ay nasa digmaan noon, ang bawat digmaan ay tatagal ng ilang taon. Since nanalo si Katisiya, si Fane at ang iba ay maaaring magretiro sa kaluwalhatian. Gayunpaman, tila ang mga Amerikano ay tumuntong sa lupa ni Katisiya upang pukawin ang paminsan-minsan. Gulo. Dahil ang dalawang bansa ay pumirma ng tigil-tigilan, ang mga maliliit na alitan na tulad nito ay mangyayari. Natural na hindi papansinin. Minor de edad hiccups tulad ng mga boxing matches, syempre. Matapos pumirma ng waiver ng magkabilang panig, maaari nilang patayin ang mga katisya na walang recourse. F***sake, matapos siyang pakinggan ni Fane, hindi niya napigilan ang sarili. Mula sa pagmumura, kailangan kong sumali. Sigurado akong siya ang gumawa ng lahat ng iyon. Sinasadya. Hindi, huwag. Mabuti sir, ipinapaalam ko sa iyo dahil gusto ko. You guys to spectate since you had already spent this much, so you have the karapatang panoorin ang laban sa ikatlong palapag. Kabanata 235. Sir, masyado siyang makapangyarihan at nagkaroon ng 10 sunod-sunod na panalo. Ang nagulat. Galit na sinubukan siyang kausapin ng waitress. Natatakot siyang mangyari iyon. Binawian ng buhay si Fane pagkatapos ng sinabi nito sa kanya. Maraming salamat sa pagsabi sa akin. Okay lang kung hindi ko ito papansinin ngunit dahil alam ko na ngayon. Mamamatay ang Amerikanong iyon. Iniwan siya ni Fane ng malamig na pahayag noon. Humakbang pabalik sa kwarto. Mukhang matitipid ang mga gastusin natin, wika niya. Habang ang kanyang figure ay umatras pabalik sa silid. Ngunit, siya ay talagang makapangyarihan. Nakakunot ang noo ng magandang waitress habang nakatitig kay Fane. Nagsisisi sa kanyang desisyon. She mumbled, hindi ko dapat sinabi sa kanya. He's so loving to his wife. Ano? Kung mamatay siya sa ngalan ng pagtatanggol kay Katisiya. Masama iyon. Mabagal ang oras. Dumaan at nang halos alas 11 na, naramdaman ng lahat na mayroon sila. Sapat na inumin. Ang lasa ng parehong bote ng red wine ay kamangha-mangha bilang pareho. Uminom ng baso sina Fane at Selena. Hobby, parang itong 2 bote ng. Ang red wine ay may hindi kapani-pani walang kakaibang lasa sa iba, at kakaiba iyon. What stranger ay tila natauhan si Rachel at tumulong. Ibuhos mo kami ng inumin. Pagkatapos niyang magsalita, napabuntong hininga siya at nagsalita sa A. Medyo takot na tono, oh dear.
Walang mali sa dalawang ito. Mga bote, tama ba? Hindi sana sila nalasan ngayon, hindi ba? Oh! Nakaramdam ng awkward si Fane habang pinipigilan niyang tumawa. Mahal, hindi ko inaasahan. Ang iyong imahinasyon ay magiging ganito kalaki, ngunit huwag kang mag-alala, hindi sila. Gayunpaman, malalaman mo sa lalong madaling panahon kung mayroong anumang bagay tungkol sa dalawang iyon. Mga bote ng alak. Tumayo si Fane at magbabayad na sana ng bill. O anak, ito ay tungkol sa oras. Nagsaya ba ang lahat? Napangiti agad si Britney. At sinabing, syempre, kami ay hindi kapani-paniwalang masaya. Hindi ako madalas pumunta dito. Mga lugar na tulad nito. Hindi ko inaasahan na ikaw, Fane, kayang magpagamot ng isang bodyguard. Tayo dito, sa lugar na ito. Hindi ko talaga inaasahan. Ito ay sa sandaling ito, Pumasok ang supervisor at ngumiti sa lahat ng tao sa kwarto. Sabi niya, ladies. At mga ginoo, dahil ang iyong silid ay nagkataon na ang pinakamataas na gumagastos ngayong gabi. At sinira rin ang record ng aming Lotus Bar and Lounge sa loob ng 10 taon mula noon. Binuksan namin, pumayag ang aming manager na mag-alok sa inyo ng 8.8% discount. Ay nako, talaga. Natuwa si Selena sa sinabi niyang, I didn't. Mali ang pagkarinig, tama ba? Ang 8.8% diskwento ay makakapagtipid sa atin ng maraming pera. Siyempre, hindi nagtagal at na-realize niya. Imposible iyon. Bagaman, tama. Gumastos lang kami ng 1.3 milyon. Hindi ba ang pinakamababang rate ng paggastos dito ay 1 milyon? Paano natin masisira ang isang 10 taong record? Hindi pwede. Tama ba? Pagbasag ng record ng ganoon lang. Napatulala rin si Dylan. Judging from the looks of things, gumagastos lahat ng pumunta dito. Sa 1 milyong box na budget, tama ba? Gumastos lang kami ng kaunti kaysa doon. At nakabasag tayo ng record. Natatakot ako na hindi pa rin niya mababayaran ang bill kahit na pagkatapos ng 8.8% diskwento. Napangisi si Britney habang naghihintay. Lahat ng bagay na mabubunyag. Parehong nagkatinginan sina Rosa at Hugh at sila. Lubhang nag-aalala kung may pera si Fane para bayaran ang bill. Kung hindi niya ginawa, magiging masama ang mga bagay. Anong ibig mong sabihin 1.3 milyon? Ang kabuuang halaga mo. Ang nagastos ng mga lalaki ay 14.67 milyon. Pagkatapos ng diskwento, ito ay magiging 12.9 milyon. Sabi ng manager namin, kaya niyang i-round down ang value, kaya kailangan ninyong magbayad. Ay 12.9 milyon. Ngumiti ang supervisor at naglabas ng ilang bote ng pula. Alak. Tama, ito ang iyong mga regalo, wika niya. Makakatuwa kayo. Pauwi na. Kabanata 236. Imposible. Paano ito magkakahalaga ng 12.9 milyon? Sinuri namin ang bawat order. At umabot lamang ito sa 1.3 milyon. Kahit na pagkatapos magdagdag ng ilang bote, ito. Hindi dapat lumampas sa 1.5 milyon. Paano naging ganito kamahal? Si Selena noon. Nabigla, ngunit ang pagkabigla ay unti-unting napalitan ng galit. Sa tingin ko ikaw. Panluloko sa amin, baka pinaghalo-halo nyo na, she fumed. Tingnan mo. Muli at tingnan kung may nangyaring mali. Oo, dapat may nawala. Mali. Hindi ito dapat higit sa 10 milyon dahil hindi kami nag-order ng ganoon karami. Napailing din si Rosa. Batay sa kanyang kasalukuyang sweldo, hindi niya magagawa. Upang bayaran ito kahit na siya ay nagtrabaho dito para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ginawa mo, ginawa. Nakalimutan mo. Sumimangot ang supervisor at idinagdag, you're not trying to get. Sa labas nito, ikaw ba? Tumingin siya sa paligid at itinuro ang dalawang walang laman. Bote ng alak sa glass table bago idagdag, you ordered this signature. Bote at natapos mo na ang mga iyon. Sinusubukan mo bang makawala sa pagbabayad? Ito. 3 waitress pa ang sumunod sa likod ng supervisor. Sila ay ang mga nagbabantay sa mga bote ng alak. May hawak silang ilang komplementaryong bote na inihanda nilang ibibigay sa taong nagbabayad ng bill, tumatawa. Lumapit ang isa sa kanila at sinabing, kailangan mong mapagtanto kung saan ka tama. Ngayon, makinig sa kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kung ano ang mangyayari kung hindi ka magbabayad. Para sa iyong pagkain. Isang signature bottle. Anong alak ito? Selena. Nakasimangot, may sira. Sa katunayan, naramdaman niya na ang alak mula sa magkaiba ang lasa ng 2 bote kumpara sa regular na red wine noong ininom niya ang mga ito. Kinakausap lang niya si Fane tungkol dito. Maaaring iyon ay ang signature bottle. Ang aming mga bote ng lagda ay narito ng maraming taon, at
Hindi pa sila naibenta. Mayroong 2 bote, at ang isang bote ay nagkakahalaga ng 6.66 milyon. Ngumiti ang supervisor at nagsimulang ipasok ang mga bote. Pagkatapos, sabi niya, nag-order ka na, natapos mo na, kaya kailangan mong magbayad. Ngayon na, hindi namin inutusan. Naiwang tulala si Selena. Kailan ginawa? Order na tayo. Paano ako naka-order ng ganoon kamahal na bote ng alak? Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Selena, hindi napigilan ni Rachel, Britney, at Matt. Ngumiti ng nakakuloko sa isang tabi. Anong mali? Anong signature bottles? Hindi ako umorder. Sila. Nagulat din ang isang tipsy na si Dylan. Kinuha niya ang bote at kinuha. Isang magandang tingnan ito. F***, ganoon ba kamahal ang bote na ito? Hindi talaga ako umiinom. Alak, uminom ako ng pera. Dalhin mo ang manager dito at kumuha ng ilan. Mas maraming tao, ininom ng mga taong ito ang mga signature bottle. Akala ko nabangga ako. Sa mga tunay na bilyonaryo na handang magmayabang sa kanilang pera, ngunit ito. Mukhang naglalaro sila rito, sinusubukang umalis sa pagbabayad para dito. Sabi ng supervisor sa isa sa mga waitress. Ang ganda ng waitress noon. Naglilingkod kay Fane at ang iba ay tumabi na may madilim na ekspresyon. Si Fane ba? Huwag mong sabihing magiging okay. Bakit wala siyang sinabi? Nakita ko si Fane. Tahimik na nakatayo at bumunot ng sigarilyo para sindihan ito, minisyon ni Britney, Fane. Bakit wala kang sinasabi? Sinabi mo sa amin na mag-order ng anumang gusto namin. In-order namin ni Rachel ang mga bote na ito, anong mali? Hindi mo sila kayang bayaran. Hindi ba kayong dalawa ay lumalampas ng kaunti? Paano ka makakapag-order ng ganyan? Mamahaling bote, hindi mo ba halatang sinusubukan mong iset up kami? Si Selena noon. Galit na hindi mapakali. Gusto niyang bugbugin ang 2 babaeng iyon. Kabanata 237. Mahal, ikaw din. Hindi inasahan ni Dylan na gagawin ng kanyang asawa. May ganito, sa kabila ng kanilang alitan sa mag-asawa kaninang umaga. Noon pa man ay minamaliit niya ang mga taong gumagamit ng dirty tricks. Napangisi si Rachel. Ang kanyang mga ngipin at tumahol, hindi mo kami masisisi, hindi ba? Nabanggit iyon ni Fane. Maaari kaming umorder ng kahit anong gusto namin, at nakita namin ang 2 bote na ito ba? Mali ba ang gusto nating tikman? Napangisi si Rachel. Kung hindi niya kayang bayaran. In the first place, huwag kang magpanggap na hindi siya at hilingin sa amin na mag-order. Kahit anong gusto natin. Rachel, bata si Britney, and you know how her. Init ng ulo ay, kung siya ay nanggugulo, kailangan mo bang gawin kung ano ang ginagawa niya? Mabuti, madilim ang mukha ni Hugh. Ang kanilang paggastos ay lumampas sa 10 milyon. Bucks, at kung mapipilitin sina Selena at Fane na manatili, ano ang gagawin? Mangyari pagkatapos, kung hindi sila makabayad, baka magbayad sila ng kanilang buhay. Pagkatapos, lahat, ang establishmentong ito ay pagmamay-ari ng isang first-class na pamilya. Ang may-ari sa likod. Hindi dapat masaktan ang mga eksena. Kahit ang girlfriend ni Hugh ay hindi. Mas mahabang pagsasalita, hindi niya inaasahan na ang iba ay mag-uutos ng ganoon. Mamahaling bote, sino ang gumagawa ng eksena sa aming Lotus Bar and Lounge? Sa sandaling ito, pumasok ang isang matambok na babae kasama ang ilang mukhang galit na mga lalaki. Nakasuot ng itim na kamiseta. Matagal na doon ang mga signature bottles namin, at hindi. May nag-utos sa kanila. Pagkatapos mong umorder at matapos ang mga ito. Sinusubukan mong hindi magbayad para dito. Kami ay nagbabalak na bigyan ka ng isang diskwento at ilang komplementaryong bote. Sinusubukan mo bang hindi magbayad para sa iyong pagkain? Bayaran. Para dito, Fane. Ikaw na mismo ang nagsabi, pwede kaming mag-order ng kahit ano. Britney. Ngumisi. Tama iyan. Kumilos tulad ng laki ng iyong bank account, huwag magpanggap. Para maging isang taong wala ka sa harapan namin. Tumango si Matt, na puno ng tingin. Nang may paghamak, ang lalaking ito at ang kanyang asawa ay ang mga host, kami lamang ang kanyang mga bisita, at wala itong kinalaman sa atin. Kung gusto mong hulihin o pumatay ng sinuman, kumuha. Sila. Nang makita ang dami ng lalaki sa kwarto, natakot si Rachel. Siya. Dumistansya kaagad sa karamihan. Hobby. Anong gagawin natin? Saan tayo makakahanap ng ganoon kalaking pera? Kung alam lang namin, hindi sana kami pumunta dito ngayong gabi. Ang ilan sa mga taong ito ay hindi na mga kaklase mula sa daan noon. Sa tingin ko nagbago na sila. Naging demonyo na sila. Selena ay napuno ng panghihinayang.
Higit sa 10 ang hinihingi ng restaurant. Milyong bucks sa sandaling iyon, saan sila makakahanap ng ganoong uri ng pera? Kung naubusan sila ng ideya, maaaring kailanganin nilang tawagan ang pangalawang anak ni ang pamilya Drake upang makita kung matutulungan niya sila. Tumawa lang si Fane. Sagot, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito. Ito ay wala sa iyong asawa. Fane. Ngumiti ng walang pakialam. Sa isang pitik ng kanyang daliri, lumipad pa kanan ang upos ng sigarilyo niya. Sa isang bote ng alak sa tabi niya. Ito ay maaaring hindi isang pagkakataon, ngunit ito was staggeringly tumpak. Sok! Sok! Gaano kalakas, naglalaro pa rin. Sa sandaling ito, kung napakayaman mo, bayaran mo ang bayarin. Napatingin si Matt. Puno ng panunuya. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Kung ikaw, huwag mong bayaran ang bill, baka hindi kayo mabuhay ngayong gabi ng iyong asawa. Ang pinagsalikop ng mga lalaking nakaitim ang kanilang mga kamao, at tila matipuno ang kanilang mga mukha. Nagbabanta daw sila. May naisip si Selena, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Tama, hubby, muntik ko nang makalimutan. Hindi ba kayo kaibigan ng Diyosa ng digmaan? Bakit hindi mo siya tawagan at humingi sa kanya ng pautang para mabayaran ang bill na ito? Kapag ikaw, kunin mo ang iyong sweldo, maaari naming ibalik sa kanya. Ipinagdasal ni Selena na sana si Fane hindi gumagawa ng mga kwento at na siya ay tunay na kilala sa Diyosa ng digmaan. Kabanata 238. Digmaan ng Diyosa ng digmaan ay kanyang kaibigan. Huminga ng malalim ang manager pagkatapos marinig iyon. Tonelada ng mga tao ang gustong makilala ang Diyosa ng digmaan, kahit na nagkaroon sila ng pagkakataong magsabi ng isang pangungusap sa kanya, ito ay magiging pinakadakilang karangalan. Maraming media houses ang nagnanais na makapanayam ang Middle Province's Goddess of War Lana Zex, ngunit lahat ay tinanggihan ng malamig na Diyosa. Walang inaasahan na ang karaniwang Diyos sa harap nila ay kaibigan ng Diyosa ng digmaan. Hindi paraan, kilala niya ang Diyosa ng digmaan. Napasinghap din ng mariin si Britney. Kung si Fane ay isang kaibigan ng Diyosa ng digmaan, at isang magaling sa bagay na iyon, maaaring siya magkaproblema. Kung tutuusin, sinimulan nila ito ni Rachel ngayon, at siya ang itinuturing na utak sa likod nito. Kung gagamitin ni Fane ang kanya koneksyon sa Diyosa ng digmaan upang sisihin ito sa kanila, sila at ang kabuuan. Matatapos na ang pamilya Lee. Imposible, akala mo talaga Diyosa of War ganun ba kadaling abutin? Ngumisi si Matt at sinabing, The Honorable. Ang Diyosa ng digmaan ay mangangailangan ng mga marshal ng isang tiyak na antas upang magawa. Maabot mo siya, tama ba? 5 taon lang siyang sundalo, kaya kung nakita lang niya ang Diyosa ng digmaan mula sa malayo habang nasa frontlines, ang kanyang mga pag-angkin ng nangangahulugan ng pagkilala sa kanya na marami pang ibang tao ang makakapagsabi ng parehong bagay. F***, nagkukunwari lang ang lalaking ito. I think naglalagay lang siya ng show with his asawa at nagkukunwaring kaibigan ng Diyosa ng digmaan para ma-avoid kami. Kanyang kwenta. Ang paggalang sa kanya ay nangangahulugan ng paggalang sa Diyosa ng digmaan, tama ba? Oo. Baka ganoon nga. Nagsimulang tumawa ang mga lalaking nakaitim. Dahil huli na. Malamang tulog na ang Diyosa ng digmaan. Hindi ko siya tatawagan at gugulo. Na dumating dahil ito ay higit sa 10 milyong bucks. Walang pakialam si Fane tungkol dito. Lumingon siya at sinabi kay Selena, Don't worry, everything will umayos ka. Hoy! Tingnan mo ang galing mo magsinungaling. Bago ka, walang gagawin. Mag-claim na ikaw ang numero 1 dito. 12 million bucks lang. Ayaw mo. Para mahirapan siyang lumapit. Diyos ko, sino ka sa tingin mo? Kahit na ito ay ang pinakamayamang tao ng Middle Province na si James Drake na nakatayo rito, ang Diyosa of War wouldn't care to come over, hindi ba? Sa kabaligtaran, mayroong isang mas mataas ang posibilidad na pumunta si Mr. Drake para makita siya. Tinawid siya ni Britney. Mga braso sa harap ng kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Nagsisinungaling si Fane. Lahat ng hindi makatotohanan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay ngumisi siya. Tingnan mo, nakikita mo iyon. Sina Selena at Matt ay magkaunibersidad, pareho kayong lumuhad kanina. Sa akin at sampelan ang iyong sarili ng ilang beses habang sinasabing hinding-hindi ka magpapanggap. Isang taong hindi ka naulit. Babayaran ko pa ang bill ngayong gabi. Gusto mo ang akin. Kaming mag-asawa na lumuhad sa harap mo at sampelan ang sarili namin. Natigilan si Fane, nagdidilim ang ekspresyon. Ayaw manggulo ni Fane pero hindi. Ibig sabihin ay duwag siya.
Handa siyang magparaya sa mga taong minamaliit. Kanya, iniisip niya noon na lahat sila ay ex-classmates ng kanyang asawa at hindi gugustuhin ni Selena na makasira ng anumang relasyon. Kaya naman hindi nag-abala si Faye na yumuko sa kanilang antas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang mga taong ito. Humingi ng higit pa. Hindi lamang sila palihim na nag-order ng mga pinakamahal na bote ng alak, hinihiling nila sa kanya at sa kanyang asawa na lumuhad at sumampal. Kanilang sarili. Bilang isang lalaki, hindi na niya ito kaya kahit anong mangyari. Bukod dito, siya lang ang Supreme Warrior ni Katisia. Tama ang narinig mo sa akin. Iyon mismo ang ibig kong sabihin. Lumuhad sa harap ko at ng aking lalaki, sampelan ninyo ang inyong mga sarili. At sabihing titigil ka na sa pagpapanggap bilang isang taong hindi ka na mula ngayon. Nagpatuloy si Britney na mukhang mayabang, walang awa kay Faye at Selena. Napatingin si Faye kay Selena sa tabi niya. Medyo nagalit si Selena. Well, pero parang takot sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao mula sa ikatlong pamilya ng klase. Kabanata 239. Hindi na nakatiis si Faye matapos makita ang mukha ni Selena. Naglakad siya palapit at sinampal ng 2 beses si Britney. Pap, pap. Ang tunog ay hindi kapani-pani walang malakas. Biglang tumahimik ang kwarto. Nanaginip ka ba? Ang aking asawa at ako ay willing to buy you drink so you should be feeling thankful. Sa kabaligtaran, hinihiling mo sa amin na lumuhad sa harap mo. Haha, suplado ka pa rin. Pangarap ng prinsesa, hindi ba? Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Faye. Ang kanyang tingin ay napuno ng nakakatakot na aura. Natigilan si Britney. Hindi pa siya tinamaan sa buong buhay niya. Siya ay nag-iisang anak na babae ng Lee family kaya ang traito sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang mansanas ng kanilang mga mata at siya ay palaging itinuturing bilang hiyas ng pamilya. Hindi niya inaasahan na mabubugbog siya ng isang bodyguard ngayon. Matt, ano ka ba? Nakatayo doon. Naasar si Britney nang makitang kinilabutan din si Matt. F***CQ, anong klaseng lalaki ka para manakit ng babae? Kinuyam ni Matt ang kanya. Kamao at sinugod kay Faye. Bang! Sa kasamaang palad, spoiled, maganda, at ang mga walang kwentang brats ay walang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Si Matt naman agad. Sinipa ni Faye bago nilapag sa sofa. Napasigaw si Matt sa sakit. Habang nakahawak sa dibdib niya. Bata, sinasabi ko sa iyo na magsisisi ka. Ito, asar ni Britney. Itinuro niya sina Faye at Selena, sinabing, fine, ay. Iniisip ko lang na kung hindi mo ito kayang bayaran, matutulungan kitang bayaran ang bill. Haha, ngayon hindi na ako magbabayad kahit isang sentimo kahit lumuhad ka sa harapan ko, hindi ko gagawin. Magbayad para dito, kaya maghintay lamang hanggang sa ikaw ay mabugbog ng mga lalaki ng Lotus Bar at Lounge. Pagkasabi nun, lumapit siya kay Matt para tulungang makatayo. Yung may-ari ng Lotus Bar and Lounge ay kapatid ng isang first class na aristokratiko. Panginoon ng pamilya. Haha, hihintayin ko at tignan kung paano kayo makaalis dito. Ngayong gabi. Ngumisi si Faye. Para sa akin, ang mahalaga lang ay iyong sino. Karapat-dapat na tamaan at ang hindi, gayon din ang mga karapat-dapat. Pinatay at ang mga hindi. Kung tayo ay nasa larangan ng digmaan, gagawin ninyong dalawa. Patay ka na. Tumigil si Faye pagkatapos sabihin iyon at tumingin kay Britney. Tandaan mo ito, baka masira ka ng pamilya mo sa bahay mo pero hindi ko gagawin. Pareho. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Selena at tinanong si Faye, Hubby, what should we gawin ngayon? Kaya mo bang bayaran ang bill? Napangiti ng hindi inaasahan si Faye at sinabing. Sa manager, balita ko 11 o'clock, may boxing competition. Ang ikatlong palapag ng iyong gusali, tama ba? Mga customer ng marangyang pribado. Panoorin ng kwarto ang kompetisyon dahil karapat-dapat silang gawin ito. Tama. So ano, gusto mo bang manood? Natigilan si manager kanina. Pagdaragdag, kung gusto mong panoorin ito, walang magiging problema. Ikaw ay karapat-dapat. Nagawin ito ngunit ano ang kinalaman niyan sa pagbabayad mo ng bill? Napangiti si Faye at sumagot, syempre it has lots to do with paying the bill. Di ba sabi mo kung may sumali sa kompetisyon at manalo, gagawin niya ang bill niya? Mawawalan ng bisa. Iyon ang kaso, ngunit sinasabi mo ba na gusto mong mag-sign up? Tumingin ang manager kay Faye at umiling. Binata, kung ako. Ikaw, mas gugustuhin kong lumuhad at humingi ng tawad sa babaeng ito na kayo ko ng 100 beses. Kaysa sumali sa kompetisyon. Sa katawan mo na iyon, gagawin ng iyong kalaban. Kailangan lang ng isang suntok para matamba ang utak mo. May 10 na mga profesional sa Middle Province na namatay sa hamon. Ang
Ang kalaban ay nanalo na ng 10 magkasunod na laban. Sa sandaling ito, idiniin muli ito ng babaeng manager, it's 10 consecutive wins. Kabanata 240. Young man, if you're signing up, haha, you're just asking for death. Ito ay kasing dali kasing pumatay ng langgam. Tama, malaki ang Amerikano at malakas. Siya ay halos 2 metro ang taas at ang kanyang mga braso ay mas makapal kaysa sa iyong mga hita. Sa katawan mo na iyan, haha, nagsimulang tumili ang mga manlalaban pagkatapos nilang makita. Katawan ni Fane. Sok-sok. 10 professional ang sunod-sunod na pinatay. Ito. Ang Amerikano ay medyo magaspang. Few lamented, pero dating competitors lang. Dati nakakasakit ng mga kalaban, di ba? Ang taong ito ay talagang pumatay ng mga tao. Ang Amerika at Katisia ay may digmaan sa loob ng maraming taon. Bagaman ito ay sa wakas. Tapos na, may galit pa rin sa magkabilang panig. Bagaman mayroon ang mga bansa nagsasagawa ng diplomatikong relasyon, may tensyon pa rin. Pinilit ni Rosa A. Ngumiti at sinabing, since it's a competition and there are consent forms. Kasangkot, tiyak na walang awa ang kalaban. Pagkatapos niyang sabihin iyon, siya tumingin kay Selena at idinagdag, Selena, talk your husband out of it. Kung hindi, kung siya ay mamatay, ito ay magiging isang problema. Gumawa tayo ng iba pang solusyon para sa pera. Hanggat nabubuhay siya, kahit ano ay malulutas. Pinatay niya iyon. Maraming katisyon. Kailangan ko siyang patayin. Bukod dito, kung ako ang mananalo sa kompetisyon, maaari kong paalang bisa ang bayarin at kumita ng 3 milyong bucks reward mula rito, hindi ba? Tama. Naikuyom ni Fane ang kanyang kamao habang umaagos ang galit sa kanyang mga mata. Ang kanyang pakikipaglaban. Ang espiritu ay nagpadala ng panginginig sa likod ng mga tao. Oo naman, haha. Kung gusto mo mamatay ka, hindi ka namin pipigilan. Since you dare to not pay for your meal here, kaya mong bayaran ito ng buhay mo. Ngumisi ang babaeng manager. Si Fane noon. Tiyak na mamamatay sa kanyang opinyon. Pupunta ka ba talaga? Ang kalaban ay malakas. Bagamat maganda ka, kung hindi mo siya kapareha. Si Selena ay malinaw sa katotohanan na si Fane ay nakakita ng napakaraming katawan niya. Mga kasama sa larangan ng digmaan. Ito ay halos imposible upang pigilan siya sa sandali. Bukod dito, ang kalaban ay isang tao mula sa panig ng kalaban na pumatay ng maraming kalahok sa kompetisyon. Wifey, huwag kang mag-alala. Kailangan kong gawin ito at ako ang mananalo. Napangiti si Fane. Parang relaxed siya na parang gumagawa ng casual na pahayag. Sige, ingat ka. Isipin mo ako at ang anak natin. Selena. Kinagat ang kanyang sexing labi bago tumango. Nakaramdam si Fane ng init sa kanyang puso. Hinawakan niya kamay ni Selena at sinabing, huwag kang mag-alala, maglilinis lang ako ng basura. Kailangan kong patayin ang taong iyon, hindi alintana kung ito ay para sa atin o para kay Katisia. Tumigil ka. Stall, umakyat na ang mga tao. Kung sinusubukan mong mamatay, magmadali. Okay. Sinasabi ko sa iyo ito, kung mamamatay ka, magkakaroon ka ng perang utang mo. Nababayaran ng iyong asawa, naiintindihan. Ang babaeng supervisor ay naging mayabang. Hindi na siya ang maamo at magalang na taong dumaan. Fane Hisbil bago ito. Haha, mahusay, ito ay mahusay. Nagsimulang tumawa si Britney. At parang baliw ang titig niya. Sino ba nakakaalam na nagsisinungaling ka tungkol sa pagiging magkaibigan? Kasama ang Diyosa ng digmaan ay malalantad na ngayon at makikipag-away ka. Ang sing-sing. Sok-sok. Pupunta ka sa ring para lang magbayad ng bill. Ikaw ba talaga? Isipin mo na pagkatapos mong maging sundalo ng ilang taon, matatalo mo ang kalaban mo. I'll tell you this now, I heard na may binugbog hanggang sa mamatay 2 araw. Kanina. *shoal. Ang mga mata ni Fane ay puno ng nakakatakot na mukhang dugo. Mga sisidlan ng marinig iyon. Pagkasabi nun ay naglakad na siya papunta sa pinto at sinabi, papatayin ko itong American bastard. Go. Bakit hindi ka sumunod? Siya. Paano kung tumakas siya? Ito ay isang 12 milyong box bill. Kung tatakbo siya, pwede ba? Kayang-kaya. Sinundan ni Britney ang karamihan at ninisyan. Haha, ang lakas ng loob mong patulan. Ako ngayon lang. Ikaw ay isang padalos-dalos na tao at hindi ako yuyuko sa iyong antas. Titingnan ko kung paano. Sisubog ang iyong utak sa mga sipa, o kung ano ang magiging hitsura mo kapag ang iyong leeg naputol sa kalahati. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share,
And subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.